different between disagreement and disrespect. So, may mga bagay talaga na kapag may isa tayong gustong i-push, minsan ito yung nagiging dahilan ng hindi natin pagkakasundo. At nagiging dahilan minsan na hindi na kayo magpansinan o wala na kayong pakialam sa isa't isa. The reason why yung disagreement, siya rin yung nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak, hindi pagkakaunawaan at pagkakaroon ng pagkakampi-kampi. But the other one is the disrespectful. Ito yung mga bagay na sinasabi nga ay yung pagka tinisrespect mo yung isang tao, wala kang galang doon sa isang tao, talagang marami kayong pag-uusapan. At kung titingnan natin sa mga matatanda o sa kanilang mga anak na lang, di ba kapag nakita mo na tinisrespect mo sila, hindi sila papayag na ulit-ulitin mo yon. Kakausapin ka, tatanungin ka, pagsasabihan ka, itatama ka. That's what we call the disrespect o yung kawalang galang. So, napakalaki ng difference ng dalawa. At kung titingnan natin, ano nga ba yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng disagreement. Siyempre, minsan dun sa mga bagay na magkaiba sila ng opinion, may mga bagay sila na hindi talaga pagkakaunawaan, at yun yung nagiging dahilan kung bakit hindi na sila nagpapansinan, wala na silang pakialam sa isa't isa kasi alam nila na meron talaga silang mga sarili-sariling mga opinion sa buhay. At hindi natin pwedeng diktahan yung tao. Marahil pwede nating turuan, pero wag tayo mag-expect na yung mga tinuro natin o yung mga tinuro sa atin is susundin natin lahat. Pagdating naman sa disrespectful, ito yung mga bagay na sabi nga ay kawalang galang. At isa ito sa may malaking impact sa buhay natin. Sabihin na natin na kunyari, nasa isa kang work at inutusan ka ng manager mo na gawin yung mga bagay-bagay. So as a worker, another term is as a crew, you need to obey. Kailangan mong sundin yung sinabi niya para magawa mo yung task mo sa pagiging isang crew. At kapag hindi mo ito ginawa, it's an act of disrespect dun sa tao na nag-utos sa'yo. As a manager, kung ganyan gagawin mo, na bilang ikaw crew, hindi mo susundin, na talagang nasa task mo naman talaga yun, talagang magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawan. At kakausapin ka niya directly para ipaliwanag sa'yo kung ano yung naging problema, bakit ganun yung naging attitude mo. Kaya napakaganda na yung disrespect, ito yung maayos natin, magkaroon tayo ng tamang perspective sa buhay, na kapag sumagot tayo, na kapag may nakasalamuha tayo, tingnan muna natin kung ano ba yung dapat at tama natin isagot sa kanya bago natin sabihin yung mga bagay o bago natin bitawan yung mga bagay na gusto natin sabihin. You need to respect the people and also lawakan mo yung perspektibo mo sa buhay, na sa lahat ng oras o pagkakataon talagang dumarating tayo sa point na mahihirapan kang unawain yung mga bagay-bagay but you need to obey. You need to respect what is right para maging maayos at maganda yung kahihinatnan ng usapan nyo o ng mga gagawin ninyo.